Kamusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Kung ang taong 1994 ay nababalot at puno ng kaguluhan, sa taong 1995 ay magpapatuloy ito at sinasabing mas lalala pa. Sa nakaraang video natin ay nabanggit natin ang ika-4 na SONA ni dating Pangulong Ramos. Nagkamali tayo doon dahil ikatlong SONA pa lang niya ang taong 1994 at ito ang taong 1995 ay ang kanyang ika-4 na SONA. Muli ay magiging priority niya ang pagpapalago ng ating ekonomiya na unti-unti namang na-achieve ng ating bansa. Pero hindi naman ibig sabihin ng kapirangkot na pag-angat ng ekonomiya ay ang pagkakaroon na ng pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Dahil pwede namang tumaas ang ating ekonomiya na nananatiling mahirap pa rin ang karamihan. Sa pagpapalago ng ekonomiya ay naroon pa rin ang programa ng pagkakaroon ng mga foreign investors sa ating bansa, ang pag-export ng mga produkto at syempre ang pakikilawak natin sa Uruguay Round Agreement at ang paglawak din natin sa World Trade Organization. At dahil nga sa patuloy na kaguluhan sa ating bansa, ay isusulong ni dating Pangulong Ramos ang Anti-Terrorism at Crime Control Act. Nang sa ganun ay maging maayos ang ugnayan ng gobyerno sa Cordillera at sa Mindanao, na paraan na rin para matamo ang kapayapaan. Pero sa taong ito ay malabong makamit ito ng ating bansa. Ang pagsulong ng agrarian reform, ang armed forces modernization, ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Amerika sa kabila na napaalis na ang kanilang mga base sa ating bansa, at ang issue sa South China Sea kung saan sa panahon kasing ito 1995 ay may mga maitatayo ng istruktura sa Mischief Reef na bahagi nga ng ating bansa. Sa taong ito ay marirelease ang album na Bagong Babae ng solo singer na si DJ Alvaro, kung saan ay nakapaloob dito ang kantang Ang Tipo Kong Lalaki. Ang kantang ito ay umagaw ng pansin ng mga tao hindi lamang dahil sa lyrics nito, kundi dahil sa ganda ng melodya, kaya naman agad itong sumikat. Tulad naman ng Mandaluyong ng taong 1994. Sa taong ito 1995, January 2, nang lagdaan din ni Pangulong Ramos ang Republic Act No. 7854. Ito ay para sa pagiging ikapitong highly urbanized city sa Metro Manila ng Makati. At ang batas nga ito ay tuluyan ng naaprubahan matapos ang plebisito ng sumunod na buwan, February 2. Maaga namang sumalubong sa taong ito ang isang trahedya o aksidente ng isang bus ng Florida Bus Lines ang nahulog sa bangin sa Itiague sa Isabela, kung saan ay 31 ang binawian ng buhay at 36 naman ang sugatan. Ayon sa investigasyon, alas 6 ng gabi nang umalis sa Maynila ang nasabing bus, at karamihan sa mga pasahero nito ay yung mga nagdiwang ng holiday sa Maynila. At dakong alas 3 ng madaling araw nang makatulog ang driver ng bus dahilan para mawalan nito ng kontrol na naging dahilan nga ng aksidente. January 6 naman nang matuklasan ng mga kapulisan sa Maynila ang hideout ng mga terorista na nagpaplanong paslangin si Pope John Paul II, ang magpasabog ng mga eroplano at ng CIA headquarters o yung tinatawag na Bujing Kaplat. Natuklasan ng kanilang kinalalagyan na aksidenteng magkaroon ng sunog dito. Kung maalala nyo noong nakaraang video natin 1994, ay pinasimulan na nga nila ang kanilang misyon nang pasabugin nga nilang isang eroplano ng Philippine Airlines at isang hapon nga ang binawian ng buhay. Bagaman nakatakas nga itong si Ramzi Youssef, pero sa taon nga ito 1995 ay mahuhuli nga siya sa Pakistan. At dito nga sa ating bansa ay madadakip din ang kanyang mga kasama, kabilang itong si Abdul Hakim Murad, na isa nga sa mga leader ng nasabing misyon. January 8 naman ang ganapin ng 1995 PBA draft, kung saan ang first overall pick ay itong si Dennis Espino. Second pick naman itong si EJ Pyle at third pick si Kenneth Doremdes. At nakasama rin dito ang super rookie na si Jeffrey Carriazo na pang number 6 overall pick. At sa ikasampu naman ng Enero sa taong ito ay magpapasimula na ang World Youth Day. Ito ay selebrasyon ng mga kabataang Katoliko na magsisimula nga January 10 hanggang January 16 sa Maynila. Ito ay unang pagkakataon para sa isang bansang Asyano na mag-host ng event, kung saan sa pagkakataon din ito ay bibisita sa ating bansa. Ito nga si Pope John Paul II. Ito ang ikalawang pagbisita niya sa ating bansa mula 1981.
at ang magiging huling pagbisita niya rin sa isang bansa sa pagtatapos ng 20th century. Siyempre alam naman natin na malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay mga Katoliko. Kaya naman malaking event talaga ito sa ating bansa sa mga sandaling iyon. Kung saan kahit nga sa mga eskwelahan, hindi man makapunta sa Maynila, ay nag-practice ng kanta ang mga kabataan. Ang kantang Tell the World of His Love na ikinompose ni Trina Bilamite. At noong January 15 na isagawa ni Pope John Paul II na isang misa sa Luneta, kung saan mga nasa 4 na milyon ang dumalo dito. January 30 naman, habang ginaganap naman ng World Youth Day sa Maynila, ay ito naman ang panahon ng bakbakan ng mga militar ng gobyerno at ng Abu Sayyaf sa Mindanao, kung saan tinatayang mahigit 4 na po ang napaslang sa mga bandido at 7 naman sa panig ng gobyerno. At sa laban ng pang ito ay makikilala ang kagitingan ni Captain Cirilito Sobihana sa kanyang pamumuno sa labanan. Kaya naman siya ay ginawaran ng Medal of Valor noong 1996. January 16 naman nang magpasimula naman ng Destiny Cable, ang isa sa pinakamalaking cable TV provider sa panahong ito na nasa ilalim din naman ng Sky Cable Corporation. At sa mga panahong ito, kapag may cable ka, ay masasabing nakakaangat-angat ka talaga sa buhay. At sa mga pagkakataon din ito, dahil dual type na wire lang ang ginagamit ng mga cable company, ay nauso rin ang pagja-jumper o pagtatap sa mga cable line. Yung magugulat ka na lang na palabunan ng palabo ang mga channel ng TV, hanggang sa matutuklasan mo na lang na isang compound pala sa squatter ang nakakabit sa'yo. January 21 naman, katulad din ng Mandaluyong at ng Makati, nangganap naman na maging highly urbanized city ang Pasig, nang ratipikahan naman ang Republic Act No. 7829. At sa buwan ding ito, January 28, mula ABS-CBN ay lumipat ng GMA7 ang programang Itbulaga, kung saan ay papalit naman sa kanilang time slot na naiwan ang sanglinggo na po sila. Kasama ding lilipat ng istasyon ang teleseryeng Valiente na nasa ilalim din kasi ng Tape Incorporated. Sinubukan kasing bilhin ng ABS-CBN ang broadcast right ng Itbulaga, pero hindi pumayag ang may-ari ng tape na si Mr. Toviera, na naging dahilan niya ng paglipat nila ng istasyon. Hindi ko pa raw alam kung paano umibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay hilaw pa. Mag-aral ka pa, yan ang sabi nila. Sa taon din ito ay marirelease ang kantang Sabi Nila ng bandang Agaw Agimat. Sa gitna ng kasikatan ng mga bandang lalaki ang bokalista ay makikilala sila na babae ang lead vocal. At sa taon din ito ay marirelease din ng Long Hair ng bandang The Weeds, na isa sa mga kantang kinaaliwan noong panahong ito. Ito ay dahil sa usong-usong ang banda, kaya naman usong-uso rin ang mga nagpapa-long hair. At sa taong ito ay marirelease din ang kantang Manila Girl ng bandang Putriska. Pagpasok naman ng buwan ng Pebrero, ay matutuklasan na ng ating gobyerno ang mga estrukturang binuo ng mga Chinese sa Mischief Reef o Panganiban Reef sa Spratly o Kalayaan Island Group. At ayon sa mga Chinese ay pahingahan lang daw naman nila ito o pahingahan daw ng mga mangisda. Pero nagkaroon pa rin ng legal action dito ang ating bansa at magpapatuloy pa rin syempre ang pagkakaroon ng tensyon sa pagitan natin at ng bansang China. Sa buwan ding ito, February 2, na magpasimula naman ang programang Dong Puno Live. Isa naman itong Philippine talk show na pinag-houstan ng broadcaster at komentarista at abogado na si Dong Puno, kung saan ay kasama niya pa nga rito si Doris Bigornia. At tinatalakay nila mga may init na issue sa ating lipunan. At February 2 rin nang malipat din sa GMA7 mula sa ABS-CBN ng TV series na Okay, Cafe Rico. Kung i-analyze mo yung mga palabas ni Vic sa ABS-CBN ay malilipat sa GMA7. At sa pagkakataong ito na ang huling bahagi ng sitcom na Okay, Cafe Rico, kung saan ang gaganap ng Faye dito ay si Don Solueta. Sa IBC13 kasi ay si Alice Dixon at sa ABS-CBN ay si Tweety De Leon.
At sa pagkakataon din ito ay makakasama rin sa cast, itong si Spencer Reyes. February 3 naman ang pasimulang ma-establish ang BGC o Bonifacio Global City. At tulad nga ng mga napanood mo sa mga ibang vlogger, na galit nga kay President Ramos. Ito ay dahil nga daw mula sa pagiging military headquarters ay pinarivatize niya nga raw ang BGC. Sa panahon ni Pangulong Marcos ay naging kulungan ng lugar na ito ng mga political prisoners. Katulad nila si Jokno at Ninoy Aquino at ng ilang mga writers at mga journalist. Tulad nila Butch Dalisay, Ricky Lee, Benito Lumbera at marami pang iba. At sa panahon naman ni Pangulong Cory. Ito ay bago siya bumaba sa kanyang posisyon noong March 19, 1992 ay nilagdaan niya ang Republic Act No. 7227 o ang Bases Conversion and Development Authority. Nang sa ganun ay may convert nga ang mga military bases sa isang integrated developments, dynamic business centers, and vibrant communities. At taong 1994 na nga, nang aprubahan naman itong si Pangulong Ramos ang privatization ng Fort Bonifacio. Ito ay sa halagang 20 billion pesos. At taong 1995 na nga nang pasimulan na ang pag-develop sa lugar at naging BGC na nga ito sa panahon natin sa ngayon. February 3 naman nang ipalabas sa mga sinehan ang Mighty Morphin Power Rangers, the movie. Ito ay dahil sa kasikatan ng TV series ay nalikha nga ang pelikula na tanangkilik naman ng mga Pilipino. February 5 naman, nang i-launch naman ng ABS-CBN ang Primetime on Daytime. Kung saan ay may launch nga ang programang sanglinggo na po sila, ASAP at ang Kriste per Minute. At February 14 naman, na magpasimula naman ng medical care program sa ating bansa. Noong 1971 nang likhain ang Philippine Medical Care Act of 1969. At 1990 naman ilang bills din ang naipasa para naman pagtibayin ang Republic Act 7875. At naipasa naman ang The National Health Insurance Act of 1995 na dahilan ng pagkakabuo ng PhilHealth. Sa buwan naman ng March 3, na magkaroon naman ng concert sa ating bansa, itong si Janet Jackson, na bahagi ng kanyang World Tour series na Janet World Tour. At March 8 naman na magpasimula naman ng Philippine Lotto Draw sa PTV4. Kung saan ay araw-araw na ipapalabas dito ang pagbobola kung sino mananalo sa loto. Bukod lamang sa araw ng Pasko, Bagong Taon, Eleksyon at mahal na araw. At sa taong ito, March 17, ay magaganap ang isang malungkot na pangyayari sa ating bansa. Nang isa nating kababayan na overseas worker ang hinatulan ng kamatayan sa bansang Singapore, si Flor Contemplacion. Ito ay dahil sa pagpaslang niya sa kapwa niya overseas worker na si Delia Maga at ng alaga nitong bata. Ang pangyayari ito ay lumikha ng malaking bahid sa Administrasyong Ramos dahil sinasabing kulang daw ang effort para mailigtas ang buhay ng ating kababayan na si Flor Contemplacion. Kaya naman kaliwat ka ng batikos ang inabot ng mga kinaukulan, lalo na nga yung mga sektor na nangangalaga ng mga kapakanan ng ating mga kababayan sa abroad. Bagaman kasi inamin itong si Flor Contemplacion ang ginawang krimen, maraming naniniwala na baka pinilit daw lang siya. Sana man lang daw ay nagawa ng paraan na hindi siya hinatulan ng kamatayan at saka lang daw kumilos at nag-imbestiga na tinawag pang hanggang Kaiko Commission kung kailan patay na ang ating kababayan. At naroon din ang pagtuturoan kung sino ba talaga ang nagkulang dito. At sa huli nga, bago pa ito bitayin itong si Flor Contemplacion, ay sinabi niya na hindi raw siyang gumawa talaga ng krimen at pinipilit lang daw siya tinutorture ng mga kapulisan. Ito ay ayon din sa isa nating kababayan na nakasama niya sa kulungan. Kaya naman maraming mga Pilipino ang naniniwala na inosente talaga itong si Flor Contemplacion at naging biktima lang talaga siya ng inhustisya. Kaya naman itunuring siyang bagong bayani ng ating bansa. Mahal, tandaan mo. Sa buwan naman ng Abril ay marirelease naman ang kantang Sigaw ng Puso ng singing group na Father and Son. Isang kantang naging tunog din ng radyo sa mga panahong ito. At madalas din itong tugtugin sa mga tambayan at maging sa mga lamay. Ito rin kasi yung panahon na kahit sa mga lamay, napakarami talaga mga pumupunta at nagpupuyat. Lalo na yung mga kabataan na walang pasok, kinabukasan. At April 2 naman, na magbukas naman ang ikalimang SM Mall sa ating bansa. Ang SM South Mall sa Las Piñas. At ang SM Mall din na ito ay ikalawang SM Mall na mag-feature ng ice skating rink. Pangalawa sa SM Mega Mall. At April 4 naman, bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng bandidong Abu Sayyaf, ay sinalakay nila at niraid, katuwang ang MILF, ang bayan ng Ipil sa Zamboanga del Sur,
kung saan ay nanunog sila dito ng mga kabahayan ng umit at pumaslang pa ng 53 katao. Dahil dito, April 7, ay nagkaroon ng pagkaharap ang Abu Sayyaf at ang militar ng gobyerno, kung saan ay 12 ang napaslang sa panig ng mga Abu Sayyaf at 3 naman sa panig ng pamahalaan. At bukod pa sa kaguluhan sa Mindanao, ay nariyan din ang kaliwat ka ng krimen na naganap sa ating bansa. At makikilala nga rin sa panahon ito si Jaime Santiago, isang sharpshooter na pulis mula sa Western Police District. At dahil nga sa kanyang mga accomplishment, sa taong ito 1995 ay pararangalan siya bilang Senior Non-Commissioned Officer of the Year. April 22 naman, naipalabas naman sa mga sinehan ang pelikulang Batang X, isang pambatang superhero movie na nahawig naman sa programang X-Men. Sa pelikulang ito ay bumida sina Aiko Melendez, Michael De Mesa, John A. Savarte, John Prats, Janos Del Prado, at syempre ang isa sa ultimate crush ng mga kalalakihang batang 90s. Walang iba kundi si Ana La Rosea. Ang pelikulang ito ay dinirect ni Peque Galiaga at ni Lore Reyes. At dahil sa nagustuhan naman ito ng mga manonood, ay nagkaroon din ito ng TV series. Sa buwan naman ng Mayo, May 8, nangganapin naman ng 1995 national and local election, kung saan ang nanguna sa pagiging senador itong sina Gloria Arroyo, Raul Roco, Ramon Magsaysay Jr., Franklin De Leon, Juan Flavier, Miriam Santiago, Sergio Osmeña, Francisco Tatad, Gringo Honasan. At tulad din sa panahon natin sa ngayon, ay marami ring mga naganap na kaguluhan sa panahon ito, kung saan ay meron ding mga binawian ng buhay. Kasabay din ng eleksyong ito ang plebisito naman para paghiwalayin ng Kalinga at ang Apayao, at naaprobahan naman ito matapos ang botohan. At ganoon din sa araw ding ito ay naretipikahan naman ang pagiging syudad ng Muntinlupa sa pamamagitan naman ng Republic Act 7926. Makalipas ang isang linggo, May 16, nang maganap naman ang isang trahedya sa katubigan nang ang MV Viva Antipolo 7 ay nasunog naman at lumubog sa Tayabas Bay habang ito'y papuntang Lucena. Umabot ng 52 ang binawian ng buhay bukod pa sa mga nawala. May 18 naman, nang mapatay naman sa Quezon City ang 11 miyembro ng Kuratong Baleleng at 2 miyembro pa nila ang natagpuan ding patay sa Pasig at sa Laguna. Bagaman sinasabing summary execution daw ito o rabout na ginawa ng mga kapulisan, kung saan nasangkot nga itong sina Chief Superintendent Panfilo Lacson at 26 pang miyembro ng mga kapulisan. Pero noong 2003 ay na-dismiss ang kaso. May 20 naman na mag-release naman ang album ang bandang Green Department. Ito ay double album na Melts in Your Mouth at Hahehihoho, kung saan ay nakapaloob ditong mga kantang Miss You o Miss Me sa loob ng jeepney, Tablahan, Shota ng Bayan, Magbati na Kayo, Filinger, Skin, at marami pang iba. Pumatok ang bandang ito dahil sa kakaiba nilang style. Talaga namang matatawa ka sa kanilang mga lyrics na may pagka-berde. May 26 naman ay palabas naman sa mga sinehan ang international film na Casper. Isa itong supernatural fantasy comedy movie na pinagbidahan nitong sina Malakay Pearson, Christina Ricci, Bill Pullman at marami pang iba. Kinagiliwan nito ng mga kabataan dahil sa ganda ng kwento at syempre sa special effects. May 31 naman, dahil sa kasikatan ng paggamit ng rollerblades sa ating bansa, ay pinalabas naman ang pelikulang Roller Boys na pinagbidahan naman itong si Patrick Garcia, kung saan ay napasama rin dito sina John Prats, CJ Ramos, Eric Fructuoso, Gitonji at marami pang iba. At ito rin yung kasikatan ni Patrick Garcia na maraming gumagaya sa style ng buhok niya na ati sa gitna na mala Hollywood actor. At sumalubong naman sa pagpasok ng buwan ng June ang bagyong Auring noong June 1. Ito yung may dalang napakalakas na ulan na dahilan din ng pagbaha sa iba't ibang lugar. June 11 naman ang bawian ng buhay ang actor-singer na si Rodel Naval na nakilala sa kanyang ilang mga kanta tulad ng Lumayo Ka Man at Muli. Naging kontrobersyal ang kamatayan nitong si Rodel Naval dahil nung una sinasabing pneumonia lang ang kanyang ikinamatay. Bagaman ang mismong pamilya niya ang nag-confirm na ang kanyang ikinamatay daw ay komplikasyon dahil sa sakit na AIDS. June 30 naman nang ma-release naman ang international album na Jagged Little Pill ng Canadian singer na si Alanis Morissette, kung saan nakapaloob dito ang mga kantang Ought to Know, Hand in My Pocket, You Learn, Head Over Feet at Ironic na talaga namang tinangkilik ng mga kabataan.
Ito yung mga panahon na nauuso sa mga babae yung pagsusuot ng to return. At June 27 naman, nang tuluyang ipahinto ng Supreme Court ang operasyon ng High Alay, kung saan tinuturing kasi itong illegal. At sa taon ding ito ay magsimulang ipalabas sa ABC5 ang anime na Slam Dunk. Ito ay mula sa Toei Animation na unang umere sa Japan noong 1993 pa. Patok ito sa Pilipinas dahil sa basketball concept nito, dahil sa hilig ng mga Pilipino sa paglalaro ng basketball. At nakakatawa rin kasi yung twist ng bida sa pelikula na si Hanamichi Sakuragi na imbis na magaling ay pulpul maglaro. Pagaman sa istorya ay nabangan din ang kanyang unti-unting pagkatuto at ang kanilang mga laban sa iba't ibang mga team. Makikilala dito si Akagi Oshigori at syempre ang pinakamagaling na player ng Shohoku na si Hirokawa. At may makakalimot ba ng pinakamatagal na 3-point sa kasaysayan. At bukod naman sa Slam Dunk ay magpapasimula rin sa taong ito ang anime na Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho. Ang anime na masabing isa sa pinakasikat na anime noong dekada 90. Hindi na siguro kailangan ng mahabang paliwanag kung batang 90s ka dahil alam mo tiyak ang kwento nito at kung sino mga karakter. Ako naaalala ko na aksidente ko lang napanood ang Ghost Fighter nang mapalipat ako ng channel sa Channel 13 hanggang sa ito'y malipat na sa GMA7 kung saan lalo itong sumikat. At nakasabay pa nga sa prime time ng Lupin III. Tumatak talaga ang Ghost Fighter dahil sa ganda ng concept ng kwento at mga karakter. Bagaman nung bandang huli ay medyo lumamya na ang istorya. Dahil ayon din kasi sa mga nag-research ay medyo tinamad na raw ang creator nito na si Yoshiro Togashi. At sa taon ding ito, may makakalimot ba sa anime na Time Quest? Kung sana isa rin ito sa inabangan ng mga kabataan dahil sa ganda rin ng kwento nito. Makikilala dito ang mga cute na karakter ni Hayato, Yumi, Takore, si Genie, si Abdullah at marami pang iba. July 19 naman, naipalabas naman sa mga sinehan ng pelikulang Run Barberan na pinagbidahan itong si Joey De Leon, Marcel Laksa at ng bandang Eraserheads. Third installment ito ng Barbie Trilogy nitong si Joey De Leon nga, kung saan ay napasabak sa aktingan nitong sina Ellie, Buddy, Marcos at Raymond. Bagaman sikat sa panahon ito ang bandang Eraserheads ay hindi naman pumatok sa takilya ang nasabing pelikula. July 31 naman na magpasimula naman ipalabas ang Katok Mga Misi sa GMA7, isang television talk show na pinag-uusan naman itong sina Giovanni Calvo, Alice Soto, Bayani Agbayani, Arnel Ignacio at Sanjay Acosta. Sa buwan naman ng August sa taon ding ito 1995, nang marilis din ang kantang You Are The Reason ng Kitama. Isa itong ballad song na sumikat sa dekada 90 at napagkakamalan pa nga itong international song kahit sa panahon natin sa ngayon. At nung panahon ng dekada 90 ay makinig ka lang sa Star FM ay tiyak na mapapakinggan mo ito. August 3 naman ang aresto naman ng NBI ang RAM member na si former Sergeant Pelomino Maligaya. Ito ay sa kasong pagpaslang sa union leader na si Rolando Olalia at Leonor Alayay. 1998 nang sila ay makasuhan. At alam nyo ba na umabot ng mahigit 3 dekada bago nagkaresulta ang kasong ito. Ito ay noong taong 2021. At sa pagkakataong ito sa 12 akusado ay 3 lamang ang nasa kulungan at ang 9 ay nakakalaya pa. Dahil naman sa kasikatan ng Tekken 1 ay nilabas naman ng Namco ang Tekken 2 kung saan syempre madadagdagan dito ang mga gameplay mechanics. Medyo nag-improve din ang graphics at nadagdagan din ang mga karakter tulad nila Jun Kasama, Nina Williams at Yoshimitsu. August 9 naman ang muli magtambal itong sina Aga Mulak at Lea Salonga. Ito naman ay sa pelikulang Sana Maulit Muli. Ang pelikula rin ito ay nakakuha ng mga parangal sa FAMAS at Jawad Urian. August 12 naman na magpasimulang ipalabas sa GMA7 ang television drama series na TGIS o Thank God It's Sabado. Sila sabing hango ang mga salitang ito sa I Love You Sabado ng Jollibee, Sabado Nights ng San Miguel Beer at ang Thank God It's Friday na expression. Ang palabas ay pinagbibidahan itong sina Bobby Andrews, Angelo De Leon, Juan Mig Bondok, Michael Flores, Raven Villanueva, Red Stenberg, Dingdong Dantes, Antoinette Tos, Sunshine Dizon, Ann Curtis, at marami pang iba. At dahil naman sumikat at tinangkilik ng mga manonood, ay nagkaroon din ito ng pelikula noong January 4, 1997.
Bago naman matapos ang buwan, August 29, na pumasok naman sa bansa ang Bagyong Hining, kung sana'y naminsala ito sa Batanes at sa ibang bahagi ng Luzon. Dahilan para muling manalasa na naman ang lahar sa paligid ng Pinatubo, kung saan mahigit 200,000 katao ang apektado at 5 ang sinasabing binawian ng buhay. Sa buwan ng Setyembre, nang release naman itong sina Vingo at Jimmy, ang album nilang April Boys, kung saan rin nakapaloob dito ang kantang Sana'y Mahalin Mo Pa Rin Ako, kantang pumatok at tinangkilik ng mga Pilipino, pabata man o matanda. At bilang solo artist naman, ay hindi rin papatalo itong sa April Boy Regino, kung saan ay nag-release din siya ng album na Umiiyak Ang Puso, kung saan ay nakapaloob naman dito ang mga kantang Umiiyak Ang Puso at Sana'y Laging Magkapiling. Ang mga likhang musikang ito ng mga magkakapatid na April Boys ay talaga namang gagawa ng espasyo sa era ng musika ng dekada 90. Isang trahedya naman ang naganap noong September 6, 1995 na mag-collapse naman ang isang bahagi ng crater wall ng Mount Parker. Ito ay sa South Cotabato. At dahilan na ito ng pagragasa ng tubig ng mga nasa 50 million cubic meters mula sa Lake Maugan. Ito ay lumikha ng napakalaking baha sa lugar ng mga katutubo. Dahilan para 70 ang masawi dito at meron pang mga nawala. At nagkaroon din ito ng damage na 346 million pesos. At ang pangyayaring ito ay ang sinasabing isa sa pinakamalaking flash flood sa Central Mindanao. September 9 naman, nang maganap naman ng isa sa pinakanakakakilabot na krimen sa ating bansa, ang Payumo Massacre, kung saan 4 na miyembro ng pamilyang Payumo na sina Nancy Payumo ang nanay at ang mga anak na sina Joan Rose, Maria Angela at si Anton, ng mga salarin na sina Maximo Delmo, Edmund Delmo at Francisco Lapis. Himalang nakaligtas ang isa sa miyembro ng pamilya na si Helen Grace, na siya rin naging susi ng pagkakalutas ng kaso dahil siyang nagturo kung sino ang gumawa ng krimen. Isa ang pangyayaring ito sa lalong nagbigay ng takot sa mga Pilipino sa mga panahong ito. Ito ay dahil na rin sa marami ang nalululong sa drugs na dahilan din ng pagtaas ng krimen. At 1 linggo lang ang nakalipas nang mahatulan naman ng Islamic Court sa Emirates ang kababayan natin na OCW na si Sara Balabagan. 1994 nang makonvict siya dahil sa kanyang pagpatay sa kanyang amo. Ito ay bilang self-defense dahil gagahasain daw siya nito. Noong una ay nakakulong lang talaga itong si Sara, pero umapila ang pamilya ng napatay at sinabing itaas daw ang kaso. Kaya naman umabot sa punto na inatulan ng kamatayan nga itong si Sara Balabagan. Pero sa kabila naman ito, ay umulan din ng protesta sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lang sa Pilipinas. Dahilan naman para muling maibaba ang kaso nitong si Sara. At tumanggap na lang din ng blood money ang pamilya ng napaslang nitong si Sara Balabagan. Kaya naman tuluyan siya nakalaya at nakabalik sa bansa noong taong 1996. At sinundo siya ni Secret. September 22 naman na pumasok sa bansa ang Bagyong Luding na dumaan naman sa Babuyan Group of Islands. Bagaman nagpaulan din ito sa ilang bahagi ng Luzon. Ilang araw lang, September 29 naman, nang pumasok pa ang isang bagyo, ang Bagyong Maming. At ang bagyo naman ito ay napakalakas na bagyo, kung saan sinasabing 108 ang binawian ng buhay. Sa katapusan ng buwan ng Setyembre taong 1995, ay biglang bumulusok ang pagtaas ng inflation sa ating bansa o tumaas ang mga bilihin ng 11.8%. Isa sa naging apektado nito ay ang bigas. Kaya naman napipilitan ng ilang mga Pilipino na pumila sa NFA nang sa ganun ay makatipid. At dito na sa mga pagkakataong ito ay unti-unti nang tumataas sa mga bilihin sa Pilipinas. Ito na rin yung pagbabago ng presyo ng bigas. Ay unti-unti na itong tataas hanggang sa magiging 15 na at magigising ka na lang isang araw na 27 na at 25 na ang presyo ng bigas. October 1 naman na maganap naman ang sinasabing isa sa pinakamalalang lahar calamity sa bansa. Ito'y dulot din ng Bagyong Maming. Walang tigil na pag-ulan na naging dahilan ng matinding flash flood, kung saan ay nasalanta ang bahagi ng Bacolor, Pampanga. At October 7 naman, nang maitala naman ang nasa 100 na binawian ng buhay. At 252 naman ang nawawala. Bagaman may mga nagsasabi pa na mahigit 1,000 daw talaga ang binawian ng buhay. Ito ay dahil libo-libong kabahayan ng lumubog ng 9 na metro, kabilang ang 4 na barangay. Bukod sa Bacolor ay napinsala din ang ilang bahagi ng San Fernando.
o magiging saksi. October 2 naman, na magsimula na ipalabas ang programang Saksi ng GMA7. Unang tinawag itong Saksi, GMA Headline Balita, at Saksi, Liga ng Katotohanan. Ito naman ay pinag-uusan ni Mike Enriquez at Karen Davila. October 4 naman, sa GMA7 pa rin, nang ipalabas naman ng Emergency. Isa naman itong documentary show na original naman pinag-uusan ni Edu Manzano. At bandang 1996 na bumalit sa kanya itong si Arnold Clavio hanggang 2009 na. At ang palabas na ito ay tumatalakay sa mga kalamidad, aksidente at maging sa mga karamdaman at kung paano ito masusolusyonan. Gusto mo liparin ang tayog ng ulan. October 7 naman, na magpasimula naman sa ABS-CBN ang educational show na Hirayang Manawari. Ang programang ito ay nakapokus naman sa pagbibigay at pagtuturo ng mga mabubuting asal. Ang programang Hirayang Manawari ay isa rin sa mga programang kinaaliwan ng mga batang 90s. At October 8 naman na magpasimula namang umere ang Star Talk, The Only Showbiz Authority, isang Philippine television talk show na may ibabroadcast naman sa GMA Network. At ito naman ay original na pinag-usan ni Boy Abunda, Chris Aquino at Lolit Solis. At October 11 ang ipalabas naman sa ABS-CBN pa rin ang programang Bayani. Isa ring educational show na tumatalakay naman sa mga historical figure ng ating bansa. Kwento ito ng dalawang bata na matutuklasan ng isang kuweba kung saan ay makikilala rin nila dito ang isang matanda na atasan silang bumalik sa nakaraan nang sa ganon ay saksihan ng kabayanihan ng mga Pilipino sa kasaysayan. Bumida naman dito sina Angelo Cometa, Mara Bebor, Caridad Sanchez at marami pang iba. Sa banding ito, October 30 naman, nang pumirma naman ng gobyerno at ang grupong RAM sa isang kasunduang pangkapayapaan. At ito naman ay naganap sa Camp Aguinaldo. Ito ay para matapos na ang higdwa sa pagitan ng dalawang kampo. Ito ay mula pa sa panahon ni Pangulong Aquino. October 19 naman, na magsimulang mag-operate ang Enchanted Kingdom, isang theme park sa Santa Rosa, Laguna, na in-establish naman nila Mario at Cynthia Mamon. Matapos ang perya, Star City, Boom na Boom, ay ito talagang dream place na mga kabataan na mapuntahan. At syempre magiging simbolo na rin ng ating bansa. October 20 naman, na magpasimula naman ng Babulgang, ang gag show na tumapat naman sa Tropang Trompo, kung saan ang mga original na cast nito, syempre sa Ogie Alcacid, Michael V, Antonio Aquitania, Sunshine Cruz, Jackie De Guzman, Asunta De Rossi, Eric Fructuso, Susan Lozada, Aiko Melendez, at Wendell Ramos. Nakilala ang programang Babulgang. Ito ay dahil sa mga pop culture parody nito. At syempre ang kanilang mga skit, kung saan ay bibilib ka talaga sa tandem nitong sina Ogie at Michael V. Dahilan para tumaas ang kanilang rating at tumagal din ang programa. At sa taon din ito ay marirelease din ang kantang Vulnerable ng bandang Roxette. At isa rin ang kantang ito sa mga tinangkilik ng mga Pilipino na talaga naman laging inaabangan sa mga estasyon ng radyo. Kasabay din ang sumikat sa mga panahon ito ang kantang Dream About You, itong sa Stevie B, na talaga naman kapag pinalay sa mga radyo ay inire-record pa ng ilan sa kanilang mga stereo o hindi kaya ay mga karaoke. October 24 naman, nang masaksihan naman ang total solar eclipse sa gawing tawi-tawi sa ating bansa, kung saan ito ay tumagal lamang ng 2 minuto. Kaya nga lang ilan sa mga nanood nito ay nadismaya pa dahil nagkataong natabunan pa ng ulap ang nasabing senaryo. At sa katapusan din ng buwan ng Oktubre ay 2 bagyo ang nanalasa sa ating bansa. Ang bagyong Onyang at ang bagyong Pepang, na lumikha rin ng malawakang pagbaha at pagdaloy ng lahar, kung saan sa pagsik ng epekto ng 2 bagyong ito ay umabot sa 265 ang binawi ng buhay. At umabot naman sa 424 million ang halaga ng pinsala. Sa buwan naman ng Nobyembre, November 2 hanggang November 3, ay muling nasundan ng 2 bagyo nang pumasok pa sa ating bansa ang super typhoon, ang bagyong Rosing. Ang bagyong ito ay tumama sa Luzon
na may dala ng napakalakas na hangin. Isa rin ang Bicol Region sa malubhang tinamaan ng hagupit ng bagyong ito. Gayon din ang iba pang mainland part ng Southern Tagalog Region, ang Metro Manila at ang Bataan. Sa tindi ng bagyong ito na masasabi talagang isang dilubyo ay umabot sa 936 ang pinabuyan ng buhay at mahigit 10 bilyong piso naman ang naging pinsala nito. Ganong kalaki. Sa dami ba naman kasi ng mga nasira at nawasak. November 14 naman, nang balik na rin ng Court of Appeals ang 1992 libel conviction ng Manila RTC laban sa Philippine Star Publisher na si Maximo Sullivan at ang journalist nito na si Louis Beltran. Kung sana'y na-acquit na sila laban sa ikinaso sa kanilang libelo ni dating Pangulong Aquino. Nang sabihin ba naman itong si Louis Beltran na nagtago daw itong si Pangulong Cory sa ilalim ng kama sa panahon ng 1989, kudita. November 27 naman, nang pasimula na ang construction ng Skyway Project na nagkakahalagang $1.5 billion. Ang proyektong ito ay isa sa pinakamalaking proyekto ng gobyerno na layuning ibsan ng mabigat na traffic sa Metro Manila. December 1 naman ang magsimulang umere sa ABS-CBN ang isang television drama, documentary anthology series na pinag-uusan nitong si Tony Calvento, ang Calvento Files. Ito yung isa talaga sa tumatak sa mga kabataan na crime TV series na habang nanonood ka ay makakaramdam ka talaga ng takot sa mga krimen. At dahil naman sa kasikatan ng programang ito ay nagkaroon din ito ng film version na pinagbidaan itong si Claudine Barreto at Dieter Ocampo na pinamagatang Balintuwad. At ang isa pang kwento na Inay May Mumu na pinagbidaan naman itong si Jan Estrada, Charmaine Arnaiz at Chris Villanueva. December 4 naman ang isa pang bagyo ang pumasok sa ating bansa. Ang bagyong Sendang na isang napakalakas ding bagyo na lumikha rin ng pagbaha at kumuha pa ng 14 na buhay. December 8 naman, sa rin din ang pagtangkilik ng mga Pinoy sa nauna at ikalawang album, ay agad namang nag-release na ikatlong album ang bandang Eraserheads, ang Caterpillar. Ito ay nailaunch sa Sangking Garden sa UP, kung saan sinasabing 12,000 tao ang pumunta. Ang album na ito ang sinasabing pinakasikat na album ng bandang E-Heads. Ito ay dahil na rin sa laki ng benta nito. Sobrang gaganda ba naman kasi ng kanta na kapag pinalay mo sa kaset ay wala ka talagang i-skip kahit isa. Ako sa part ko, sa album na ito ng Eraserheads, ay pakiramdam ko ay nakikinig lang ako sa isang napakahabang kanta. Yung tipong kapag natapos na yung isang kanta, ay alam mo na kagad kung anong kasunod. Kapag natapos yung kantang Fine Time, ay alam mo na nakasunod nito ay ang Kama Supra at ang Overdrive. Isang masterpiece na album kung saan nakapaloob din dito ang ilang mga kantang napakasikat talaga. Tulad ng Torpedo, Wag Mo Nang Itanong at syempre, ang huling El Bimbo. December 9 naman nang ganapin sa Thailand ang 18th Southeast Asian Games, kung saan muli na naman tayong pumangatlo sa rank. Nakakuha tayo ng 33 gold, 46 silver, at 64 bronze. At sa Southeast Asian Game na ito ay makikilala si Elma Moros. Isang trahedya naman ang naganap nang masunog naman ang isang inter-island passenger ferry na MV Kimelo de Cristi. Ito naman ay malapit sa Fortune Island sa Batangas, kung saan ay 24 naman ang binawian ng buhay, bukod pa sa mga nawala. December 15 naman ay palabas naman sa mga sinihan ng pelikulang Jumanji. At isang pelikulang ito sa kinagaliwan noong dekada 90, mapabata man o matanda. At December 18 naman, nang bawian ng buhay itong si Panchito Alfonso de Sher Tagle Sr. sa totoong buhay. Isa sa legend ng Philippine comedy. Halos kailera na nila Dolphy, Babalu, Chiquito, Redford White at marami pang iba. Dahil isa siya sa nagbigay ng katuwaan, lalo na sa mga kabataan ng dekada 80, dekada 90. December 19 naman, nang magtapos naman ng 1995 PBA season, kung saan ang tinanghal na MVP ay itong si Virgel Meneses. Nag-champion naman sa All Filipino Cups at sa Commissioner's Cup, ang Sankis. At ang Alaska Milkmen naman sa Governor's Cup. Sa Metro Manila Film Festival naman, sa taong ito, ay nakasali naman ng mga pelikulang Dahas, Father and Son, Wag Mong Isuko Ang Laban, Isko Adventures in Animatia, Magic Combat, at Muling Umawit ang Puso.
Nagwagi naman bilang Best Picture ng Muling Umawit ang Puso. Best Actor naman itong si Richard Gomez at Best Actress naman si Nora Honor. Muli sa taong ito, bagamat tad-tad ng kahirapan at mga hindi magandang pangyayari ang ating bansa, ay masaya pa rin naman nating ipagdiriwang ang araw ng Kapaskuhan. At masaya rin nating sasalubungin ng bagong taon, ang taong 1996. Kung sana'y aalamin din natin ang mga nangyari dito, tulad ng Ozone Disco Tragedy, ang 1996 Olympics, ang APEC Summit, at marami pang iba. Muli maraming salamat sa inyo mga po sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Nang sa ganun ay makasunod ka sa ating mga tatalakayin sa mga darating na araw. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye-bye.